karanasan na nakasakit sa aking damdamin ay nung nasa airport ako at naghihintay sa aking flight. Nakita ko doon sa waiting area isang OFW nakayakap sa kanyang anak, umiiyak, parang bata. At ang kanyang anak umiiyak din. At yung asawa niya nasa tabi, ganun din, umiiyak. At ang anak na hawak-hawak na asawa niya, umiiyak din. Tapos, doon sa tabi, nakita ko rin isang babae kumakaway sa kanyang anak, umiiyak habang umiiyak. At ang kanyang mga anak, umiiyak din. At nagmamakaawa, huwag siyang umalis. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpasya ako gumawa ng online talakayan para sa mga OFWs na mga magulang para tulungan sila. Bilang isa sa aking mga advocacy projects, ang mga OFWs na nakausap ko ay taga Middle East, Europe at Asia. Karamihan sa aking nakausap ay mayroon isang karaniwan na kahirapan. Ang kalungkutan. Sila po ay malungkot at nais nilang bumalik sa Pilipinas. At nadidepress sila, lalo na po yung mga magulang. Kaya nadidepress sila na hindi nila makasama ang kanilang mga anak sa special occasions kagaya ng mga birthday nila, graduation at iba pa. Pero napuna ko, ang pinaka-stressed, ang pinaka-depressed ay yung mga solo parents. Dahil mag-isa sila, wala silang katulong sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Isang gabi, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang OFW solo parent na naka-base sa Europe. Kaya siya isang caregiver. Ang sinabi sa akin ay, gusto na niya mamatay. Sabi ko, bakit? Sabi niya, na ginahasa siya ng kapatid ng employer niya. At nung sinumbong niya sa kanyang employer, tinanggal siya sa trabaho. At hindi lang yan. Ang masakit talaga sa kanya ay ang reaksyon ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Hindi nila binigyang importansya ang kanyang dinadaanan, ang hirap na dinadaanan niya. Inaalala lang nila ang pera na ipapadala sa kanila. Sa isang online talakayan, merong isang engineer na nag-share sa amin ang kanyang traumatic experience daw. Okay? Ito ay nangyari nung ang kanyang anak ay nagkasakit, malala at pinadala sa ospital. Takusan niya, hindi ako makatulog, hindi ako makatrabaho ilang araw. Medyo tinitingnan niya ng aking boss, ano ba nangyayari sa kanya? Okay? So pinagdadasal ko, Diyos, please, pakitulungan mo lang sila. Okay? Pag iniisip ko yan, gustong-gusto ko na bumalik sa Pilipinas. Ayoko na dito. Halos lahat na nakausap ko ay nagsabi na napakahirap maging OFW, na naglilingkod sa mga dayuhan sa mga bansa na malayo sa Pilipinas. Mahirap daw din para sa kanyang mga pamilya. Marami naniniwala na ang kahirapan dito sa Pilipinas ay lalala dahil sa korupsyon. Meron din naniniwala na kung makakapili lang ang mga Pilipino na mga magagaling na politiko, ay uunlad ang Pilipinas at gaganda ang kanilang buhay. Posible bang umunlad ang ating bansa at hindi na kailangan maging OFW? Opo. Kami po, taga Light Givers Association, naniniwala na kung ang Pilipino ay hindi magbenta ng kanilang mga boto sa mga tiwaling na kandidato, at pangalawa, na hindi maniwala sa mga peking impormasyon na ginagawa ng mga mayayaman na kurakot na politiko. At pangatlo, kung alam lang nila kung paano kumilala ang mga magagaling na mga kandidato at iboto sila, sigurado uunlad ang ating bansa at gaganda ang ating buhay. Para magawa po ito, kailangan po natin isang komprehensibong kampanya
Voters Education Campaign na non-political and non-partisan. Ibig sabihin po niyan, hindi tayo nagpapabor na kahit sinong politiko o mga party nila. Okay? Itong kampanya ay magbibigay libre sa mga botante sa tulong ng mga sponsors, mga video na pang-edukasyon, tsaka mga talakayan at iba pa upang tulungan ang mga botante na magkaroon ng kakayahan, abilidad na pumili ng mga kandidato na magagaling para maging mga pinuno ng bayan. Nananawagan po kami sa mga OFW. Suporta lang po itong kampanya. Kailangan po namin ang tulong nyo upang makamit ang layunin nitong kampanya. Marami pong paraan upang tumulong. Kung gusto nyo tumulong, PM nyo lang kami. Okay? So sa inyong lahat mga OFW, God bless you and take care.